at isunod na natin ang ating kalawang tagapagsalita, walang iba ang ating Ustad, Abdul Rahman Guru. Barakallahu fiik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudahu wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatiran sa Islam. Si kumabang sa tano, mga marano, so yan kanya darpa, diyanog kat kawit. Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga kawanin ng gobyerno na nasa market ngayon. Kami po ay nandito sa inyong harapan upang paalalahanan kayo sa mga bagay-bagay na marapat lang sa isang tao na gusto ng kabutihan sa kanyang kapatid, na ipaalam niya sa kanya ang mga bagay-bagay na kailangan niyang malaman bago pa man niya lisanin ang mundong ito. Sinabi ng ating tagapaglikha sa Surah Al-Anbiya o ang chapter sa Quran na tumatalakay sa mga propeta. Sa unang talata nito, sinabi niya, "Yuqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Sa malapit itong kahulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit. Nalalapit na sa mga tao ang araw na sila ihaharap sa kanilang tagapaglikha. Gakaduol na sa mga tao ang panahon na sila ay ihaharap na sa kanilang tagapaglikha. Mayatihim min ayatin. Walang dumarating sa kanilang palatandaan mula sa kanilang tagapaglikha, maliban lamang muhdathin na ito ay nagsasabi ng katotohanan, mu'aridun, na sila ay kanila itong tinatalikuran, kanila itong kinakalimutan. Isa sa mga palatandaan ng ating tagapaglikha ay ang panahon. Di ba tayo nagtataka na mayroong gabi, may araw? At bawat gabi at araw ay may oras, at bawat oras ay may minuto at may segundo. This is all about time. Time lapses, na kung saan ginawan lang po natin ng mathematics, ng counting, para masubaybayan natin, para mabilang natin kung ilang taon na ba, ilang dekada na, ilang century na ba ang lumipas. Without counting, wala pong organized way na mabilang natin kung ilang taon ka na ba sa mundong ito. So dahil dito, binigyan po natin ng palatandaan, binigyan po natin ng timeline yung bawat panahon na dumaraan sa atin. Si 2024 ay walang 2024 kung walang mathematics na nilagay, walang sistema na nilagay. Nilagay natin ang panahong ito, at ang panahong ito ay kabilang po ito sa palatandaan ng ating tagapaglikha. Huwag mong iisipin na bukas ay ang counting ng ating kalendaryo ay magiging 2025 na, ay tumaas ang iyong buhay. Huwag mong iisipin na bawat segundong dadaan sa iyong buhay ay nadadagdagan ng buhay mo. Dahil bago ka pa man likhain sa mundong ito, ang buhay mo dito sa mundo ay alam na ng tagapaglikha. Mamumuhay ka ng 40 years, alamin mo na sa bawat segundo, minuto, oras, araw na dadaan sa iyo, ay nababawasan ng iyong ipananatili dito sa mundong ito. Nalalapit na sa mga tao ang panahong sila ay ihaharap sa kanilang tagapaglikha. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ngunit sila ay napapabilang sa mga pagsasayang, pag-aaksaya, mu'ridun, na sila ay tumalikod sa kanyang mga propetang ipinadala sa kanila. Dumating si Noah sa mundo. At ang mga tao ay sumasamba sa mga diyos-diyosan, mga ribulto. At nang dumating ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagunaw ang mundong ito. Binaha ang mundong ito at tanging nakaligtas ay yung binigyan ng pahintulot ng ating tagapaglikha
na makasakay sa arko na nung pinagawa ng Allah kay Noah ay tinatawanan pa siya ng mga tao. Dumating si Moises, dala-dala niya ang Torah, ang At-Taurah. Ngunit, ang mga Israelita ay gumawa ng baka at yun ang kanilang pinag-alayan ng pagsamba. Dumating si David, si Solomon, ang mga propetang mula sa angkan ni Jacob, na mula sa angkan ni Abraham, na isa rin sa mga propeta o mensahero ng ating tagapaglikha ng nag-iwan ng scrolls o yung Suhufu Ibrahim. Ngunit ang mga taong ito ay tumalikod at iniba nila ang batas ng Diyos. Dumating si Isa al-Masih, hindi po natin alam yung pangalang ito. Si Isa al-Masih na isang Aramaiko na anak ni Maryam, na anak ni Imran, dumating na dala-dala niya ang Injil o ang alam natin, Ebanghelyo o ang Gospel. Ngunit, sinamba siya ng mga tao. Binigyan nila ng katangian ang tagapaglikha na siya ay hindi nababagay dito. Subhanallah. Duwalhati ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito. Siya ay malinis sa lahat ng sinasabi ng mga taong mapanlinlang na kanilang tinatalikuran ang mga sugo ng ating tagapaglikha. Dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula sa angkan ng mga Quraysh, na mula sa angkan ni Adnan o Kinana, na mula sa angkan ni Ismail na anak ni Abraham, na nagmula sa Faran, dating Faran na ngayon, ay alam sa pangalang Saudi Arabia. Tinalikuran siya ng karamihan sa mga Quraysh at naniwala ang ilan sa kanila at naniwala ang mga taga-Madina. Mga kapatid, ano ang ginawa ng ating tagapaglikha sa mga taong tumalikod sa kanyang mga propeta? Ang mga taong sumusobra na sa kanilang ginagawa ay may mga palatandaan tayong nakita na sila ay talagang pinarusahan. Sa panahon ni Moises, naririnig natin ng kwento sa mga tao na dili mutuo sa mga propeta. Mubalibad kang Moises nga sila, nahimong unggoy o nahimong baboy. Naririnig natin si Paraon na nalubog sa karagatan. Naririnig natin si Namrud o Nemrud na pinarusahan ng ating tagapaglikha sa pamamagitan lang ng isang lamok na iisa pa lang ang pakpak. Naririnig natin ang kaum Muad at yung kaum Lut na hindi ginugusto ng mga kalalakihan yung kababaihan, bagkus ang gusto ng mga kalalakihan ay katulad nilang lalaki o ang mga kababaihan ay katulad nilang babae at binaliktad ng ating tagapaglikha ang kanilang lugar sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Mga kapatid, marami ng palatandaan ang dumating sa mundong ito. Nangyari lamang na tayo ay nagmula sa mga taong napakaliit. Ngunit marami. Nangyari lang na tayo ay napabilang sa mga huling tao na mananatili sa mundong ito. Dahil, iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar. Nalalapit na po ang pagkagunaw ng mundong ito at ang buwan ay nahati na. Nalalapit na ang pagkagunaw ng mundong ito at ang buwan ay nahati na. Ngayon ay 2024 na. Kami dati na naglalaro pa lang noong 2009. Tinatawag na kaming tatay dito ngayong 2024. Kayo noon na tinatawag na tita, ate. Ngayon ay tinatawag ng lola, lolo. Anong panahon pa ang hinihintay natin para tayo ay magbalik loob sa ating tagapaglikha? Nalalapit na ang oras na tayo ay ibabalik sa ating tagapaglikha, kaya't pangalagaan natin ng isang pinaka-importanteng bagay bago pa man tayo lumisan sa mundong ito. At yun ang ating relihiyon
Dahil merong apat na bagay na kailangan mong pangalagaan bago mo pa man lisanin o habang ikaw ay namumuhay sa mundong ito. Ang reliyon na yun ang dahilan kung bakit ka nandito sa mundong ito at ang reliyong ito ay ito lamang ang reliyong ibinaba ng tagapaglikha sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Simula kay Noah o simula sa mga propetang nauna pa bago si Noah, si Idris, si Adan, ang mga anak ni Abraham, si Jesus, si Moises, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang relihiyong ito na itinatag sa mundong ito hindi iisang beses lamang bagkus tiningnan sa kung paano mo kakayanin. Yan ang una mong pangangalagaan. Tanungin mo ang sarili mo kung ang relihiyon mo ba ay relihiyon ng Diyos o ito ay relihiyon ng tao. Dahil ang Diyos ay walang kikilalaning relihiyon maliban lamang sa relihiyong ipinakita, ipinamalas, itinuro ng kanyang mga sugo at mga propeta alinsunod sa mga kasulatang dala-dala ng kanyang mga propeta. Dahil kapag ang relihiyon na pinasok mo ay relihiyong hindi ang kung ano ang pamamaraan, ang relihiyon ng mga propeta ng ating tagapaglikha ay huwag mong aasahan na ikaw ay papasok sa paraiso. Ang relihiyon na titingnan natin ay ang relihiyong naiwan ni Noah, kumikilala sa nag-iisang Diyos. Relihiyong naiwan ni Abraham, kumikilala sa nag-iisang Diyos at kanyang sinugpo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan katulad ni Noah. Relihiyong dala-dala ni Moises, na si Moises ay walang kinilalang ibang Diyos maliban lamang sa nagpadala sa kanya, nagpadala kay Abraham at nagpadala kay Noah. Relihiyon ni David, relihiyon ni Solomon, relihiyon ng lahat ng mga propeta, kabilang dito si Jesus, si Moises, na sila ang nagdala ng Torah, siya ang nagdala ng Torah at si Jesus, o Isa al-Masih na siya ang nagdala ng Injil o Ebanghelyo, at ang relihiyon ng kahuli-hulihang propeta ng ating tagapaglikha, at yun ang Islam. Ang tunay, taus-pusong pagsuko ng iyong sarili sa nag-iisang tagapaglikha. At doon mo mapapatunayan na ikaw ay isang Muslim. Isang tao na sumusuko, tumatalima sa lahat ng kautusan ng tagapaglikha. Simula sa pagkilala sa Kanya bilang nag-iisang Diyos hanggang sa pagsamba sa Kanya at pagsunod sa lahat ng Kanyang isinabatas sa mundong ito. Iisa lamang ang ating tagapaglikha. Kaya't iisa lamang ang dapat na Diyos na ating kinikilala. Iisa lamang dapat ang Diyos na ating sinasamba. Iisa lamang ang Diyos na dapat nating sinusunod upang may pamalas natin ang mabuting pamumuhay para sa tatlong natitirang bagay na dapat nating pangalagaan. Bago mo lisanin ang mundong ito, pangalagaan mo ang iyong relihiyon. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dahil hindi tayo nilikha ng ating tagapaglikha maliban lamang na upang sambahin siya. Sinabi niya sa banal na Quran, sa Surah Al-Hujurat, hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao, dalawang nilalang, maliban lamang na ako ay kanilang sambahin. Kaya't kapag ikaw ay namatay, at hindi mo nasamba ang iyong tagapaglikha, impyerno nga po yung naghihintay sa iyo. Ngunit kapag ikaw ay inabutan ng kamatayan, nakilala mo ang iyong tagapaglikha, nasamba mo ang iyong tagapaglikha, nasunod mo ang iyong tagapaglikha, ang paraiso ay para sa iyo. Bakit Allah ang katawagan sa pangalan ng ating tagapaglikha? Kung ating babalikan ang history ng mga propeta, si Moises, kunin lang natin ang pinaka-highlight ng mga propeta na makikita nating malapit sa atin ngayon. Si Propeta Moises ay mula sa ang pinulungan, ang salita, ang lingwahe ni Moises ay Hebreo. Ang salita ni Jesus, Isa al-Masih, ang totoong pangalan niya, ay Aramaic, Semitic language, ang Hebreo, Aramaic at Arabic. Ang Diyos
sa Arabic, ang Diyos sa Arabic ay ilah. Sa Aramaic, Ile. Sa Hebreo, Elohim. At kinuha natin ang ilah. At yan po ang Allah. Ang nag-iisang Diyos. At ang pangalan niya na hindi yan pinangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung nagmula sa kanya ang pangalan yan, kung siya ang tumawag sa Diyos na yan, siya ang tumawag sa Diyos sa pangalan yan, at hindi yan nagmula sa Diyos, I myself will not accept. Pero dahil ang Allah ang nagsalita, dahil ang Allah ang nagpakilala sa banal na Quran, na kanyang ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang ulila, hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Kanyang binanggit, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri. Katotohanan, ako ang Allah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa akin sa malapit nitong kaulugan. Fa'buduni, ako ay inyong sambahin ng agarang pagsamba. Wa aqimis salata li dhikri. At itayo ninyo ang pagdarasal na kung paano nagdarasal ang mga propeta simula kay Noah o Adan, simula kay Abraham, simula sa mga angkan ni Abraham, si Isaac at si Ismael, mula sa mga angkan ni Isaac, si Jacob, at ang mga tribo ng Jacob o Israel. Kabilang dito si Moises, si David, Solomon at si Jesus. At ang lahat ng propetang nagmula sa angkan ni Jacob. Kung paano sila nagdarasal, kung paano nagdarasal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun natin siya sasambahin. Pangalawang kailangan nating pangalagaan ay ang ating buhay. Kaya kung ating pag-aaralan ang banal na Quran, kung ating pag-aaralan ang katuruan ng ating tagapaglikha, ang pangangalaga ng buhay mo, ang pangangalaga ng buhay ng pamilya mo, ang pangangalaga ng buhay ng sangkatauhan ay sagrado. Kaya hindi ka pwedeng pumatay ng kahit sino. Hindi ka pwedeng pumatay ng kahit sino man. Hindi ka pwedeng manlinlang ng kahit na sino. At pangatlo na kailangan mong pangalagaan ay ang iyong pag-iisip. Kaya kapatid, bago mo pa man lisanin ang mundong ito, binigyan ka ng magandang pag-iisip. Simula nung ikaw ay nagkamalay. Kaya't iwasan mo. Bago ka pa man abutan ng maliban lamang kapag ikaw ay naging bungaw o naging sobra na yung edad, sobrang katandaan. Huwag mong hahayaan na masira ang iyong pag-iisip bago ka pa man abutan ng kamatayan. Dahil ang iyong buhay at ang iyong pag-iisip, yan ang isa sa mga kailangan mo para sa unang bagay na iyong pangangalagaan, ang pagsamba mo sa iyong tagapaglikha. Kaya't huwag mong hahayaan ang iyong isipan ay ma-brainwash. Huwag mong hahayaan ang iyong isipan ay mapasukan ng intoxicants. Huwag mong papasukan ng nikotina. Huwag mong papasukan ng cocaine. Huwag mong papasukan ng kahit anong bagay na makakasira nito. Katulad ng mga makalipong na ilim nun o kung ano pa mang makakasira ng ating isipan. Ayaw ibutang sa imong huna-huna ang umsay akong namatan mauto ang akong kamatyon. Paunsa kung ang imong namatan ay mao ang kasayupan, na upaunsa na lang ang kasayran. Paunsa na lang ang kamatuoran. Kung gusto po natin ng katotohanan, mag-aral tayo. Kung ikaw ay pinanganak na panday, napaka-imposible. Walang ipinanganak na panday. Kung ang iyong tatay ay panday, tinuruan ka kung paano magpanday. Hindi ka magiging magaling kaysa sa iyong tatay. Kung ano lang ang tinuro sa ng iyong tatay, yun lang ang iyong pagbabasihan. Kahit dumating na dyan yung mga Amerikano na may dalang machine, hindi ka mag-a-adapt sa kanila kung paano ka magiging magaling na panday. Bilang isang tao na nangangalaga ng kanyang relihiyon, ng kanyang katayuan bilang isang alipin sa mundong ito, na ang misyon mo ay sambahin ang tagapaglikha, buksan mo ang iyong isipan sa lahat ng opportunity na darating sa iyo
upang makilala mo ang iyong tagapaglikha. Dahil ang inabutan ng kamatayan na hindi niya nakilala ang kanyang tagapaglikha ay mas masahol pa sa malansang isda. Ang taong hindi marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan, sabi ni Jose Rizal, ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Kung hindi mo kikilalanin kung sino ang lumikha sa iyo, hindi mo mapapasukan ng gusto mo na yun ang paraiso. Kung gusto mo ng paraiso, kilalanin mo kung saan ka nanggaling. Alamin mo kung saan ka nanggaling. Ang lumikha sa paraiso, sambahin mo ang lumikha sa paraiso, paraiso ay para sa iyo. Then subukan mo, pangarapin mo ang paraiso, ngunit hindi mo kinilala kung sino ang sinamba mo. Impyernong apoy ang maghihintay sa iyo at huwag mong aasahan ang paraiso. Yan po ang mga bagay-bagay na kailangan nating pangalagaan. Kaya't pangalagaan mo rin ang iyong honor, ang herb mo, o kung ano yung karangalan. Isa sa karangalan ng isang tao ay ang panindigan niya kung ano man ang ibinigay, ipinatong sa kanya ng kanyang tagapaglikha. Ayon nga sa sinabi ng ating kapatid kanina, na tayo ay may mga kasulatan, talaan, mga listahan ng mga gawain at sa araw ng paghuhukom ay ito ay ilalabas ng ating tagapaglikha. Kanyang binanggit sa banal na Quran, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Ang lahat ng tao sa malapit itong kaulugan, ika ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay binigyan ng obligasyon sa kung ano ang nakapatong sa kanilang mga likuran o balikat. At sa araw ng paghuhukom ay ilalabas sa atin ng ating tagapaglikha ang kasulatan, taalaan ng ating mga gawain. Kabutihan, kasalanan. Ito man ay sikreto o lantaran mong ginawa ay naroon sa iyong kasulatan. Nangunguna sa listahan ay kung ikaw ay kumikilala sa nag-iisang Diyos o ikaw ay kumikilala sa ibang Diyos. Ikaw ay mapagtambal sa tagapaglikha, nilalabag mo ang unang commandments, thou shall not worship, o wag kayong kumilala ng ibang Diyos maliban sa akin. Yan ang unang talaan ng kasalanan. At kung sino man yung kumilala sa ibang Diyos maliban sa ating tagapaglikha, sila ay papasok sa impyerno. At naroon din ang lahat ng ating mga gawain. Kung sino man yung mga taong bumagsak sa number 1 pa lamang, sasabihin sa kanila ng ating tagapaglikha. Di ba? Iqra kitabak, basahin mo ang iyong kasulatan. Basahin mo ang talaan ng iyong mga gawain. Ngayong araw, ikaw mismo ay saksi laban sa iyong sarili. Dumating sa iyo si Noah. Dumating sa iyo ang mga katuruan ni Noah. Dumating sa iyo si Abraham. Ang mga katuruan ni Abraham. Dumating sa iyo ang mga katuruan ni Moises. Dumating sa iyo si Jesus, Isa al-Masih, ang katuruan ni Jesus. Dumating sa iyo ang mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wassalam. Ngunit yung tinalikuran, ayun ay saksi ka laban sa iyong sarili. Dumating sa iyo ang mga kalbo na pinarinig nila sa iyo ang pangalan ng iyong tagapaglikha, kung sino ang karapat dapat mong pag-alay ng pagsamba. Ngunit ikaw ay nagmaang-maangan, ikaw ay tumalikod at hindi mo ito binigyan ng pansin. Kaya't ngayong araw ay saksi ka laban sa iyong sarili. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Kung sino man sabi ng Allah, ng ating tagapaglikha, ang panghawakan nila ang gabay, sila yung magagabayan, sila yung papasok sa paraiso. Kung sino man yung tumalikod sa gabay ng kanilang tagapaglikha sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, sila ay papasok sa impyerno. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kaya huwag kang umasa na ikaw ay naligtas na dahil sa dugo. Walang kaligtasan sa pamamagitan ng dugo.
Dahil ang kasalanan mo ay kasalanan mo at hindi magiging kasalanan ng ibang tao. At ang kasalanan ng ibang tao ay hindi mo magiging kasalanan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Hindi magiging kasalanan ng iba yung kasalanan ng iba. Kung ano ang kasalanan ni Juan ay kasalanan ni Juan. Kung ano ang kasalanan ni Pedro ay kasalanan ni Pedro. Hindi maaaring si Pedro ay nagkasala at si Juan ang mananagot o magkasala si Juan at si Pedro ang mananagot. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. At ang ating tagapaglikha ay hindi magpapataw ng kaparusahan maliban lamang na siya ay nagpadala na ng mga sugo. Hindi siya magbibigay ng kaparusahan. Walang makakapasok sa impyerno kung walang Noah na dumating sa mundo. Walang Abraham na dumating sa mundo. Walang Moises na nagdala ng Torah. Walang Isa al-Masih o kilala mo sa pangalang Jesus o Jesus, Kristo na nagdala ng Injil, Ebanghelyo o Gospel. Walang dumating na huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat na nagdala ng Quran. Kung wala ang mga propetang ito at ang mga kasulatang naiwan nila, walang paparusahan sa impyerno. Pero dahil nandyan sila, iligtas mo yung sarili mo mula sa apoy ng impyerno. Sundin mo ang legasya ng mga propeta ng ating tagapaglikha. Kilalanin mo ang Diyos na sinamba ng ating mga tagapaglikha. Dahil ang ating tagapaglikha ay nagsabi, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. At wala kaming ipinadalang subong nauna sa iyo, O Muhammad. Si Jesus, si Moises, si Abraham, ang lahat ng mga propetang nauna sa kanya ay hindi ipinadala maliban lamang na ipaalam sa kanila na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa nag-isang tagapaglikha. Fa'abudun, kaya't ako ay inyong sambahin, ika na ating tagapaglikha. At kanya rin sinabi, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. At sigurado, katotohanan kami sa malapit itong kahulugan ay nagpadala ng mga sugo, mensahero sa bawat nasyon. Nasyon, may lingwahe, may language, may linguistic, may pananalita, may mother tongue. Si Moises, nagsasalita ng Hebreo, nagdala ng Torah at ang salita ng Torah ay ayon sa Hebreo. Dumating din si Jesus, dala-dala niya ang Ebanghelyo ayon sa Aramaiko. Dumating si Abraham, dala-dala niya ang scrolls ayon din sa kanyang lingwahe. Dumating din si Noah, dumating din si David, dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dala-dala niya ang Quran ayon sa lingwaheng Arabic dahil siya ay propeta mula sa mga salit Arabo. At ang mga lingwaheng ito ng mga propeta ay Semitiko. Ano ang kanilang dala-dala? Ani abudullah, upang sambahin ang Allah, ang Diyos, at hindi sila ang sambahin. Pinadala si Jesus, pinadala si Moises, pinadala si Abraham, si Noah, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipakilala ang Diyos at hindi upang ipakilala ang kanilang sarili na sila ay sambahin. Hindi upang ipakilala ang kanilang sarili na ako ay anak ng Diyos. Hindi. Bagkus sila ay nandito sa mundong ito upang sabihin na ito ang kilalanin ng nag-iisang Diyos at kilalanin niyo ako bilang isang sugo. Yan lang yung statement ng bawat propeta. Yan ang statement ng bawat propeta at wala silang statement ako'y nandito para ako'y sambahin. Kaya, wajtanibut taghut at talikuran natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay gawaing may kaugnayan sa panlilinlang ni Satanas na siya ay nangako na tayo kanyang lilinlangin. Siguro ay masyadong tumataas na ang ating oras at kami po ay hihingi ng paumanhin sa inyo sa kung anuman ang inyong mga narinig na mga salita na ito ay mula sa aming sarili at kung anuman ang magagandang salita na yung narinig ay ito ay mula sa ating tagapaglikha, ito ay tawfiq mula sa ating tagapaglikha. Alhamdulillah. At kami po ay narito, meron po kami mga pamphlets dito na pwede nyo pong hingin. Ito po ay pinamimigay namin ng libre at tumatanggap po kami ng mga tanong o tumatanggap po kami ng mga pag-aaral. Kung gusto niyo pong pag-aaral patungkol sa pagkilala sa nag-iisang Diyos
ang ating opisina po ay bukas ngayong 2025 dahil magsasarado na po ngayong 2024. Okay. Bukas po tayo, inshallah. Wala pong holiday sa ating opisina. Inshallah, sa mga gustong magparaos ng kanilang bagong taon, kung gusto mong ang iyong New Year's resolution ay kilalanin mo ang nag-iisang Diyos, bukas pumunta ka sa amin at pag-usapan natin ang pagkilala sa nag-iisang Diyos. At narito po kami, inshallah, makakasama nyo kami sa bawat oras na nakaschedule kami dito sa wet market. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapatid na si Abdurrahman Guro. Yun po ang ating